Okay, this is our second video clip. No? I want to read this once again, okay? Second time, no? Sa ating second video, no? Ang ating devotion healing prayer, no? God came near, no? God came near, go to serve somebody, no? Sa ating Matthew chapter 6, verse 24, but we read verse 24 to 28, no? Let me read to you once again, no? Second time, no? God came near, no? Go to serve somebody, no? No one can serve two masters, no? Either you will hate the one and love the other one, no, and love the other, no, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money, no? Matthew chapter 6 verse 24, no. In his song, no, go to serve somebody, no, folk singer Bob Dylan lyrics, no, ay kilala ko po yung singer na yan, no. Popular sa aking isip at puso yan, no. Bob Dylan, reflect ano siya, yung ano nga ba yung kanya, parang jazz yung kanyang ano, no? In his song Go to Serve Somebody, folk singer Bob Dylan lyrics reflect biblical truth. Everyone in fact does serve somebody and something. The question is who or what you are choosing to serve, no? Who are what you do, no? O who are what do you consider, o who are what do you consider your master, okay? Sino ang pipiliin mo? And Jesus taught in Matthew, no, you can serve both God and money if you find yourself on a quest for possession, no, or financial security. Money might become your master, no? If you're uncertain who or what your master might, no, be, but you know you'd like it to be the Lord, make that choice today. Start serving the Lord as your master. Love and be devoted to Him, okay? Devoted Him alone, okay? Father, I devote myself to you, and you, no? Father, I devoted myself to you, and your service help me to turn away from anything else that threatens me to come before my love and devotion to you, okay? Yan yung ating devotion healing prayer, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Alright. Punta tayo sa ating ibang scripture chapter and verse naman. Punta tayo kay John, okay? John chapter 4 verse 24-28, no? Same script, number of the verse, okay? John chapter 4 verse 24 to 28, okay? 24 to 28. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth, okay? God is a spirit, and they worship Him must worship Him in spirit and truth, okay? Verse 25, the woman said unto Him, I know that Messiah, no, cometh, which is called Christ, no. When He is come, He will tell us all things, no. Verse 26, Jesus said unto her, I that speak unto thee am He, no, am He. Verse 27, and upon this came His disciples and marveled that He talked with the woman, yet no man said, no, what seekest thou, no, or why talkest thou with her, no, eh? Verse 28, no, the woman then left her water pot and went her way into the city and said to the men, okay? Verse 29, okay? Hanggang 28 lang tayo, no? 28, okay? So, dito tayo sa Tagalog, 1 pa na 4, versikulo 24 hanggang 23. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kaniya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, no? Ang sabi sa versikulo 24, no? Sa 1 pa na 4, versikulo 24 hanggang 23. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kaniya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Versikulo 25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paparito, no, ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay, no. Versikulo 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagsasalita sa iyo, at siya nga, no. Versikulo 27, at sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad, at sila'y nangagtaka, at siya'y nakipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi
Ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Versikulo 28, sa gayoy iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, okay? Yun, ibinalita na siya'y nakausap ni Jesus, okay? Now, let me read this in Tagalog, no? Tagalog, no? Hindi natin nabasa yung Matthew sa Spanish, no? Babasahin natin yung Matthew, tapos susunod natin itong John, okay? Hindi yata natin nabasa sa Spanish, no? Sandali lang. Pero parang nabasa ko, no? Okay, naalala ko na nabasa na natin yung ating 6 Matthew, no? Sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 28. Ngayon tayo sa John, no? John 1 Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 28, no? Now, let me read in Spanish, no? Dios Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad en necesario que adoren, okay? Versículo 25, ¿no? Le dio la mujer sí que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas, ¿no? Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿no? Versículo 27, ¿no? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella, no? Versículo 28, ¿no? Entonces la mujer dijo su cantaro y fue y la cuidad y dijo a los hombres, ¿no? Versículo 29, ¿no? Venid, ved el hombre que me he dicho todo cuanto he hecho, no nos será el Cristo, ¿okay? Versículo 30, ¿no? Entonces salieron de la cuidad y vinieron a él, ¿okay? Yan ang sinasabi, no? Lumampas pa tayo, okay? Okay, lumampas ulit tayo ng 24 hanggang 28, okay? So, pinta tayo sa ating ibang scripture chapter and verse, okay? Di tayo sa ating John chapter 15 verse 5 to 9, no? John chapter 15 verse 5 to 9, no? I am the vine, ye or you are the branches, no? I am the vine, ye or you are the branches, no? That abideth in me, and I in him, that same bringeth forth much fruit, for without me ye or you can do nothing, okay? Verse 6, no? If a man abide not in me, he is cast forth, no? As a branch and is withered, no? And men gather them and cast them into the fire, and they are burned, okay? Verse 7, okay? If ye or you abide in me, and my words abide in you, ye or you shall ask what ye or you will, no? What ye or you will, and it shall be done unto you, okay? Verse 8, no? Herein, no? Herein in my Father glorified, that ye or you bear much fruit, so shall ye or you be my disciples. So, verse 9, no? As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye or you in my love, no? Continue ye and you in my love, okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version 1, pahina 15, versikulo 5 hanggang 9, okay? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, no? Kayo mga sanga, no? Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, at siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa, no? If you are separated in God, you cannot do nothing, okay? Versikulo 6, no? Kung ang sino may hindi nananatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng isang sanga, at matutuyo at mga titipunin at mga iahagis apoy at mga susunog, okay? Mawawalan ka ng kabuluhan pag wala ka kay Christ, no? No, you will be like a branch, the dry branch tree, no, to cast it in the fire, no? Versikulo 7, kung gayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo, no?
Versikulo 8, no? Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama sa kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking alagad, no? Versikulo 9, okay? Kung paanong inibig ko ang ama, ay gayon din namang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig, okay? Yan ang sinasabi, no? Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Kapitulo 14, versikulo 1 Kapitulo 15, no? 1 Kapitulo 15, versikulo 5-9, no? 1 Kapitulo 15, versikulo 5-9. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, no? El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Versículo 6, ¿no? El que en mí no permanece seré echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde, ¿no? Versículo 7, ¿no? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, perdid todo lo que fuereis y os será hecho, ¿no? Versículo 8, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Versículo 9, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Alright, now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa ating John chapter 16 verse 29 to 33, no? John chapter 16 verse 29 to 23, no? Here is the message, no? Verse 29 to 33, no? Here is the message. His disciples said unto him, Lo, now speaketh thou plainly, and speaketh no proverb. Okay? Verse 30. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not die any man should ask thee. By this we believe that thou comest forth from God. Okay? Verse 31. Jesus answered them, Do ye or you now believe? Verse 32. Behold, no, the poor, verse 32. Behold, the hour cometh, ye is now come, no, that ye or you shall be scattered every man to his own, no? Ye or you shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone, no? And yet I am not alone, because the Father is in me, okay? Same as me. You think I'm alone? I am with Jesus, I am with the Father, I am with the Holy Spirit. I'm not alone, no? Whoever turns me back, my family turns me back, it doesn't matter, no? Because I still not alone, no? Because God is with me, the Father, the Son, and the Holy Spirit is me. So I am four, included me, okay? Tandaan yan, okay? Alright? Verse 32, Behold, the hour cometh, ye is now come, that ye or you shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Verse 33, These things I have spoken unto you, that in me ye or you might have peace. In the world ye or you shall have tribulation, but be of good cheer, no? I have overcome the world, no? Overcome the world, okay? Now let me read this in Tagalog version, no? 1 Pahina 16, versikulo 3 talata 29 hanggang 33, no? Sinasabi ng kaniyang mga alagad, narito, ngayon nagsasalita kang malinaw at wala kang sinasalitang anumang malabong pananalita, okay? That's what I'm doing now, no? It says, you know, his disciples said unto him, Lo, now, no, speaketh thou plainly, and speaketh no proverb, okay? Yan ang sinasabi. Sinabi na sa kanya ng mga alagad, narito, ngayon nagsasalita kang malinaw at wala kang sinasalitang anumang malabong pananalita, no? Katotohanan, ibig sabihin, versikulo 30, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi na nag-aalinlangan na tanungin ka ng sino man, dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos, no? It comes from the Father, okay? Versikulo 31, sinagot sila ni Jesus, ngayon bagay nagsisampalataya na kayo? Naniniwala na ba kayo? Versikulo 32, narito ang oras at dumarating at dumating na
na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kani-kaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa, at gayon may ako'y iwan niyo akong gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay nasa akin. Okay? Ang sabi ng versikulo 23, no? Narito ang oras at dumating na kayo mga ngalat ang bawat tao sa kani-kaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay? No? Versikulo 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, no? Upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanglibutan, at mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Okay? If you think I am alone here, no, there is nobody with me in this video. Somebody's gonna watch me, somebody gonna spread me, somebody's gonna wait for me. That's the way God's work, no? Not because I'm not there standing there like a pastor or priest. I'm not. I am a servant and a messenger. That's it, no? I'm happy to call me that way, no? Not pastor, not priest, no. I'm not dreaming that, no? I'm not here for collecting money, offerings, or tithe. I'm here to spread the gospel worldwide. That is my mission to the Lord, no? As His children, as His child. That's it, no? Finito, okay? Now, punta tayo sa ating Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Kapitulo 16, versikulo 29 hanggang 33, no? 1 Kapitulo 16, versikulo 29 hanggang 33, no? Le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoria dices, ¿no? Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. ¿Eh? Versículo 31, Jesús les respondió, ahora crees. Versículo 32, y aquí la hora viene y ha venido, ¿no? Ya en que seréis esparcidos cada uno por salado, ¿no? Por salado, ¿no? Y más dejaré solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, ¿no? Versículo 33, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa ating Acts, no? Acts, no? Acts tayo, okay? Punta tayo sa Acts chapter 12, verse 20, no? Acts chapter 12, verse 20, okay? Acts chapter 12, verse 20 to 25, okay? Here is the message, no? And Herod was highly displeased, no, with them, and Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, and having made Blastus the king of Chamberlain, their friend, okay, desire peace, because their country was nourished by the king's country, no? Verse 21, no? And upon I set the Herod arrived in royal apparel, no, set upon his throne, and made an oration unto them, no? Verse 22, and the people gave short, saying, it is the voice of God and not of a man. Okay? Verse 22, no? And immediately the angel of the Lord smote him, no? Because he gave not God the glory, and he was eaten, no, of worms, and gave up the ghost, no? And gave up the ghost, no? Verse 24, but the word of God grew and multiplied, no? But the word of God grew and multiplied. Verse 25, last verse, no? And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. Okay?
John, whose surname was Mark. Now, let me read in Tagalog version. Tagalog version. Mga Gawa, pahina 12, versikulo 20 hanggang 25. Okay? Kaya ito ang sabi sa Tagalog, no? Mga Gawa, pahina 13, versikulo 20 hanggang 25. Ang galit na galit na si Herodes at sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon at sila'y nangagkaisang pumaroon sa kaniya at nang makaibigan na nila si Blasto na katiwala ng hari ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari. Okay? Versikulo 21, no? At isang takdang araw ang nagsuot sa Herodes ng damit hari, no? At naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. Okay? Versikulo 22, at ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi na ng tao. Okay? Versikulo 23, at pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi siya binigay ang kaluwalhatian sa Diyos, no? Ay siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Okay? Versikulo 24, no? Dadapat lumayo ang salita ng Diyos at dumami. Okay? Versikulo 25, at nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na sila ang kanilang ministeryo, sa kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos, no? Juan na may pamagat na Marcos, no? The true name. Okay? Alright. Now, let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos, no? Kapitulo 12, versikulo 20 hanggang 25. Okay? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Okay? Versículo 21, ¿no? Y un día señalado Herodes, vestido de ropas traelas, si sentó en el tribunal y les arengó, ¿no? Versículo 22, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre, ¿no? Versículo 23, ¿no? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria y Dios, y expiró conmigo de gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 25, las versículos, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, levantó también consigo Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Okay, yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Okay? God is good all the time to guide me. Okay? Alright? Now, let's go to Romans, no? Romans chapter 8, verse 25 to 29, no? Romans chapter 8, verse 25 to 29, okay? Here is the message, no? 25. But if ye or you, no? But if we hope, no? But if we hope for that we see not, then do with patience wait for it, no? But if we hope for that we see not, then we we with patient wait for it. Okay? Ang hirap basahin pagka hindi masyado. But if we hope, no, for that we see not, then do we with patient wait for it. No? Verse 26, no? Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, no? For we know nor what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make it, no, intercession for us with groanings which cannot be uttered. No? Verse 27, no? And he that searcheth the hearts, no, knoweth what is the mind of the Spirit. No?
because he maketh intercession for the saints according to the will of God, no? Verse 28, no? And we know that all things work together, no, for good, that to them that love God, to them who are called according to his purpose, no? Verse 29, no? For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be firstborn among many brethren, no? Lagi natin binabasa, no? Remember this word, always we share this, no? But we start on the different verses, okay? We always read this 8:28 to 32, remember? And now they give us Romans 8 chapter 25 to 29, no? Now let me read in Tagalog version, okay? Dadapat kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagay hinihintay nating may pagtitis, no? Versikulo 26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita, okay? Hindi tayo marunong magdasal, hindi natin alam kung ano sasabihin, no? Pero ang Panginoon, inaalalahan ito, ginagabayan pa rin tayo kung anong masasabi natin. Ganun po talaga yan, okay? Kasi hindi nga tayo biyasa, no? Versikulo 27, no? Kaya ipagkatiwala mo sa Panginoon, whether you know it, whether you don't know how to do it, trust in the Lord and He will guide us, okay? That's the same it happens to me, okay? Versikulo 27, ang mga nagsisiyasat na mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, versikulo 20, no? At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na nakalalakip na gumagawa sa ikabubuti at nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa, no? Natawag lang tayo dahil sa kanyang nasa, no? Kaya tayo narito, nagsisilbi sa inyo, nag-aalay araw-araw, nag-o-offer, no, sa Panginoon, at higit sa lahat, iniaalay din sa inyo, no? Nang walang bayad, libre, okay? Nang walang kondisyon, no other condition. I'm here just to serve you, spread the gospel, that's it, no? Whether you take it or not, I'm doing the work for God, okay? Itong versikulo sa 29, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kaniyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ay ang maging panganay sa maraming magkakapatid, okay? I thank God that He used me to be like this, no? To be a guide for all my family at relatives and friends, most especially in my mother's side, Briones side, no? And of course Mauricio, and of course my in-laws Magsinlaws too, and to the whole world, no? Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines and other countries, no? Most especially I was here in America, no? Now let's go to read in Spanish, okay? Let's go to read in Spanish, no? Romans, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romanos Kapitulo 8, versikulo 25 hanggang 29, okay? Sa ating Spanish, no? Okay? Pero si separamos lo que no vemos, no? Con paciencia la aguardamos, okay? Agardamos, no? Aguardamos, okay? Versikulo 26, y del igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿no? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿okay? Indecibles. Versículo 27, ¿no? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Intercede por los santos, ¿okay? Versículo 28, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan y bien. Estos es los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Versículo 29, ¿no? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Ayan yung versikulo 29, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Baka makakaago pa tayo ng isa pa, okay? Let's go to Corinthians, no? Corinthians, no? Chapter 15, verse 3 to 7, no? Corinthians chapter 15, verse 3 to 7, okay? Here is the message, no?
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died, no, of our sin according to the scripture, verse 4, and that he was buried, and that he rose again and third day according to the scripture, verse 5, and that he was seen and Cephas then of the 12, verse 6, no? And verse 6, after that he was sent of above 500 brethren at once, of whom he greater than remain unto this present, but some are fallen asleep. Okay, verse 7, okay? After that he was sent of James, no? Then of all apostles. Okay, versikulo sa Tagalog version, no? 1 Corinto, pahina 15, versikulo 3 hanggang 7. Okay, in Tagalog version, no? Ito sinasabi ro, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Okay, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Okay, versikulo 4, at siya inilibing, no? At siya inilibing at siya muling nabuhay iyong ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, no? According to the word of the story, no, the people witnesses, no, he rise again after 3 days, no? Versikulo 5, at siya ay nagpakita kay Cephas at saka sa 12. Versikulo 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, no? Dadapat ang mga iba'y nangatulog na. Okay, versikulo 7, saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Okay, now let me read in Spanish. Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Corintios kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 7. Okay, here is the Spanish. Porque primeramente, no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme y las escrituras. Okay, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿no? Versículo 5, y que apareció y Cephas y después los 12. Versículo 6, ¿no? Después apareció y más di quinientos, ¿no? hermanos, y la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen, ¿no? Versículo 7, ¿no? Después apareció y Jacobo, después todos los apóstoles. Okay, now let me read the God promises, no? Sa ating 1 yearly calendar, God promises, no? Sa ating God came near, no? Okay, God came near, no? Got to serve somebody. Yung katulad na sa devotion prayer, okay? Devotion hearing prayer. We shall not sleep, he shall not be changed, no? In a moment, in a twinkle of an eye, and the last trump, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, okay? Iba pa pala to, no? Iba pa, no? Okay? Hindi pa itong babasahin natin, okay? Hindi pa pala, may isa pa tayong Corinthians, okay? Let's go to our third video, okay? Hindi na rin ito kakasya, third video na tayo.